Isang pinagbalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ayan, bago po ako magsimula, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sa mga kananayan man, ako po si Kuya Rex. Ako po ang nag-lead ng mga kabataan po sa Dream, doon po sa Isla Puting Bato. And ngayon ay ito pong aking pagtayo sa inyong harapan ay hindi po dahil sa aking kagalingan, kundi ito po ay sa awa lamang po ng Panginoon. Ito po ay sa habag lamang po ng Panginoon kung bakit nandito po ako sa inyong harapan ngayon. Kung naalala ko nga po, nung pinakaunang pagtayo ko po dito sa sanctuary po na ito, yun po ang aking pagpapatutuo sa kung anong ginawa ng Panginoon sa aking buhay. And ngayon, hindi ko lubos na akalain na nandito na po ako na nagtuturo na dati ay, sabi ko nga po sa inyo, ay takot po ako magsalita sa napakaraming tao, sa harap po ng maraming tao. Kasi takot ako na mapagtawanan ng iba sa pamamagitan ng aking pananalita. Dahil nga po ako ay lumaki sa probinsya, yun po yung naranasan ko nang po ay nag-aral ng senior high dito po sa Maynila. So sa pamamagitan ng aking pananalita, pinagtatawanan ako kasi matigas yung mga Tagalog ko. Kaya simula nung natakot na akong magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa tulong ni Lord at sa awa ni Lord ngayon ay ginagamit pa rin tayo at ngayon nandito po sa harapan po ninyo. And ngayon, ang akin pong ibabahagi, wala naman pong iba kundi patungkol pa rin po sa pananalangin kasi hindi pa naman po tayo tapos sa buwan po ng March. Patungkol po sa team po nating prayer. And akalain po natin ngayon ay malapit nang matapos yung buwan po ng March. Mag-April na naman. Ang lahat po ng iyan kung bakit po tayo nakakapagpatuloy dahil po sa kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? And sa mga nagdaang linggo, ituro na po sa atin kung ano po ang kahulugan po ng pananalangin, kung ano po ang pananalangin, kung ano po ang nagagawa sa atin ng ating pananalangin. Naturo na po sa atin lahat. At sa katotohanan, kung magbabasa po tayo sa ating pong Biblia, napakarami pong passage sa aklat ng itong Bible po na hawak po natin na nagpapatungkol po sa pananalangin. At ngayon ay sa sobrang dami ho ng passage patungkol po sa pananalangin, dinamihan ko na rin po ang passage na nilagay ko po dito. Kaya I hope at dalangin po natin na hindi po tayo bumaba sa oras, kundi sa mga passage po na ikikwento ko po sa inyo ay ma-amaze din po kayo sa kung paano ang kanilang mga buhay ay nagtagumpay dahil po yun sa pananalangin. At sa umaga po ito, ang pamagat po na akin pong ginawa para po sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Walang iba kundi sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Prayer is our heartbeat. And sige ho, bago po tayo patuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Hingin po sa Panginoon ang kanyang pagsama. Panginoon, Diyos na dakila sa lahat, nagmamayari po nito ang aming mga buhay. Salamat po sa araw po nito. Salamat sa kalayaan na kayo po ay makapagpuri, makapagbigay po ng pagsamba sa inyo, ng pagpapasalamat sa pamamagitan po ng aming pag-awit, ng mga makalangit po na awitin. At sa mga sandalihong ito, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba po sa inyo ng aming hangad. Kilusan niyo po ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga ikabuturan, na sa gayon sa kung ano man po ang mensahe na nais niyo pong ibahagi sa aming Panginoon, ay lubos po namin itong maunawaan, lubos po namin itong maintindi, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. At sa iyong pong lingkod na gagamitin, Panginoon, ay ikaw ang mamutawi sa aking pong mga labi, na sa gayon, ang inyong mga salita ay maibahagi ko ng maliwanag, ng malinaw, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Ama. Ang lahat po ng ito ay sa inyong habag lamang. Kasi po namin ito ibinabalik sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Sana po ay naging matiwasay ang inyong pong pagkahimlay ng nagdaang gabi. And ngayon, ito pong ating pong pag-uusapan, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, patungkol na sa panalangin ay sa managdaang linggo na ituro na po sa atin kung ano po ang nagagawa ho rito sa atin. Ngayon, pagpapatuloy po natin ito, and kung nababasa mo ninyo itong nasa baba,
heartbeat, tibok ng puso. Siguro po iniisip or pag nabasa po natin yan, ang pumapasok sa ating mga isipan ay hininga, buhay, or ano pa, pag naisip po yung heartbeat. O siguro, doon lang sa buhay. Pag wala ka ng heartbeat, wala ka ng buhay. O, patay ka na. So, kung ilalagay mo natin sa ating pong pananalangin, in short, sabi nga ko sa atin, ang pananalangin ang siyang napakahalagang bagay na dapat ginagawa mo ng mga Kristiyano. Kasi pag hindi ka nagpipray, ang sabi sa atin, patay tayo. In a sense, patungkol sa ating spiritual na buhay. Kasi nga po yan ang ating hininga. Yan ang ating kaparaanan para maging connection, mag-connect po tayo sa Panginoon. Which is, doon nagmumula ang kalakasan, o sa English ay strength, di ba? Ng ating pong mga spiritual na buhay. In short, pag hindi ka nagpipray, patay tayo. Ganun lang kadali, intindihin. And ngayon, napag-usapan at nakita na rin po natin kung gaano kaganda ang pananalangin. Minsan nasabi sa atin, ito ay pakikipag-usap natin kay Lord, pakiki-connect natin kay Lord. At ang napakaganda, pag tayo ay nagpipray, nagsasalita kay Lord, ang napakaganda, pinapakinggan niya tayo. Napakaganda sa pakiramdam na mayroong nakikinig sa'yo. Diba? Napakasarap sa pakiramdam na kwento mo yung pinagdadaanan mo, yung lungkot mo, yung experience mo sa buhay, yung mga pagsubok mo sa buhay, tapos pinapakinggan ka, tapos hindi ka nakakarinig ng masasakit na salita. Napakaganda po nun. And huwag din po natin kakalimutan, pag si Lord ang magsalita, kung siya ay nakikinig, dapat nakikinig din po tayo sa kung ano ang sinasabi niya sa atin. Amen? Naranasan niyo na po bang minsan kayong nagpayo sa inyong mga kaibigan, ang payo kayo ng payo, hiwalay mo na yan. Pero sa dulo, hindi naman nakinig sa'yo. Diba, nagbigay ka lahat-lahat na ng napakaganda mong payo, mga magandang salita, pang-encourage, sinabi mo na sa kanya, huwag mo itong gawin mo. Pero katapusan, hindi ka naman pala pinakinggan. Diba? Ang sakit ng pakiramdam. So, ganun din, ang ating pong pakikipag-usap kay Lord. Kung tayo ay nagsasalita at pinapakinggan niya tayo, isisin yung pangako sa atin. Doon po sa Jeremiah 33 verse 3, pag tayo ay lumapit sa Kanya, pag tayo ay makikipag-usap sa Kanya, sasagutin niya tayo at ibibigay niya sa atin. Ipapakita niya sa atin mga bagay na hindi pa po natin nakikita, hindi pa po natin nararanasan. So pagdating din po sa pananalangin, at kung bakit din po tayo nananalangin, sana ang pinaka-main purpose po natin kung bakit po tayo nag-pray ay hindi para sabihin kay Lord na, Lord, di ba? O, lagay na natin sa problema. Pag may problema ka, dapat pag nag-pray ka, hindi mo sinasabing, Lord, alisin mo na yung problema. Di ba? Pag may mga pinagdadaanan ka, Lord, alisin mo na itong mga pinagdadaanan. Kundi, sa pag-pray mo dapat, sa gitna ng ikaw ay mayroong pinagdadaanan, pagsubok sa buhay, dapat mas nakikilala mo si Lord kung sino siya doon sa gitna ng pagsubok na mayroon ka. Amen? Hindi mo dapat sinasabi, Lord, alisin mo na to. Kundi, Lord, palakasin mo pa ako. Bigyan mo pa ako ng pangunawa sa pagsubok na to para makilala kita kung sino ka. O halimbawa, kung may sakit ka, diba? Dapat mas pinagpipray mo na, Lord, maranasan kita kung sino kang Diyos, na ikaw si Jehovah Rapha, na walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Dapat kung ikaw man ay pagkakataon na parang walang-wala ka na, parang ganong pagkukulang, dapat nakikilala mo si Lord doon na si Lord ang Jehovah Jireh. Siya ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan po natin. Amen? So, sana ganyan po ang ating pinaka-main purpose kung bakit po tayo nagpipray. And sa atin din pong pagpipray, huwag din po natin kakalimutan na basahin po natin ito. We need God more than anything we might get from God. So sa madaling salita, mga kapatid, mga kabataan, pag tayo nagpipray, huwag natin hilingin ang mga kung ano-anong mga bagay. Ang mas hilingin natin, number one, ang nagbibigay. Amen? Uulitin ko, pag tayo nagpipray, dapat ang mas hinahangad natin, number one, hindi po ang mga bagay-bagay, kundi ang nagbibigay. Walang iba kundi si Lord. Amen po ba doon? Sana yun po ang number one po nating hangad kung sa tuwing tayo po ay nagpipray. Ngayon, uunahan ko na po kayo kung gusto niyo pong mag-notes. Ito po ang ating point number 1 sa umaga po ito. Basahin po natin lahat. Prayer made everything else possible.
Minsan, alam po natin, minsan na rin po natin napakinggan na sinabi nga ako sa atin, may mga bagay tayo minsan na hindi nagagawa ng ating pong mga kamay, ng ating pong mga kakayahan, pero nagagawa ho ng panalangin ho natin. Amen? Minsan hindi naaabot ng ating mga kalakasan, hindi naaabot ng mga sarili nating karunungan, pero minsan naaabot po ng panalangin natin. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? At kung hindi kayo naniniwala, ay bibigyan ko kayo, kwentuhan ko kayo ng mga tao sa Biblia na kung saan dumating din po sila sa point na parang napaka-imposible nang mangyari. Imposible nang may maganda pang mangyari sa kanilang pong mga buhay. Pero sa pamamagitan po ng kanilang pananalangin, lahat po ng imposible ay naging posible ho dahil po sa kanilang pagpipray. So unang-una, kung naaalala niyo po ang kwento po ni Abraham, si Abraham po ay nag-pray po siya para po sa Sodom and Gomorrah. So siya po ay, kasi alam po natin itong lugar po na ito ay mismo si Yahweh na ang nag-describe na pakasama ng mga tao dito. Lahat ng gusto nila, kalayawan, lahat na ng masasama ginagawa nila. And kung maalala po ninyo, ang pamangkin po niya ayan, nandoon din po sa lugar po na ito. Pero sabi ni Yahweh, dahil nagpakasama na ang mga tao ito, lilipunin ko yan sa pamamagitan ng apoy na hindi po yung asupre. Papaulanan niya yan. Pero si Abraham po, pinag-pray niyo, sabi niya, Yahweh, kung meron pong 50 na mababait doon, susunugin mo pa rin ba itong lugar po na ito? Sabi ni Yahweh, hindi, para doon sa 50. And sabi ni Abraham, Yahweh, sorry kung tao lang ako, kamak na akong tao, pero inuutusan kita. Ako ang nag-uutos siya kung anong gagawin mo. Sabi ni Yahweh, okay lang. Kung ngayon, Yahweh, may hihilingin pa ako, may tatanungin pa ako. Paano kung meron 40 na tao na lang na mababait doon? Susunugin mo pa rin ba ang lugar po na ito? Sabi niya. Sabi niya, sige, para doon sa 40, hindi ko susunugin yung lugar na yan. Sabi niya ni Abraham, sorry Lord, pero magtatanong pa rin ako. Sorry ha, isang hamak lang akong tao, pero parang diniligtahan kita kung anong gagawin mo. Sabi niya, paano pag 30 na lang ang mga mababait na tao dito? Susunugin mo pa rin po ba ang lugar po na ito? Sabi ni Yahweh, hindi. Para po sa 30 mga taong mababait, hindi ko susunugin yung lugar na yan. Lord, pasensya mo na, magtatanong ulit ako. Paano kung 20 na lang? 20 na lang ang mababait dito. Susunugin niyo po ba? O hindi? Sabi ni Yahweh, hindi ko susunugin para sa 20 mga taong mababait na nandiyan. Yung namumuhay ng right, may kabanalan. Lord, last na talaga. Magtatanong pa ako. Paano pag 10 na lang? Paano pag 10 na lang yung mga mababait dito? Susunugin niyo pa rin po ba or hindi na? Anong sabi ngayon? Ito po yan sa, kung babasahin niyo po ang chapter 8, yun po yung kwento po na yun. Hindi ko lang po gawa-gawa yun. So paano kung 10 na lang mo ang nandito ko na makita po ninyong mababait? Susunugin niyo pa rin po ba o hindi na? So in short, ang sagot po ni Yahweh, hindi, para sa 10 ito. Pero sa kasamang palad, hindi na umabot sa 10 yung mabait ng mga tao dito. Lahat ng gusto nila, lahat ng kung ano man ang maisip nila, basta sa ikakasaya nila, kahit masama, ginagawa nila. So in short, alam po natin ang kwento po sa chapter 19, sinunog po ni Yahweh itong lugar po na ito. Pero makikita ko natin sa kung paano po nag-pray itong si Abraham sa lugar po na yun. Paulit-ulit niyang tinatanong si Lord, paano ba ito? Pag ito na 50, 40, 30, hanggang sa dumating yung 10. Pero kung paano siya nakikipag-battle doon sa pamamagitan po ng kanyang pananalangin, sinasagot naman po siya ni Yahweh. Amen? And kung maaalala niyo rin po, ito pong taong ito, si Moises. So alam naman po natin, si Moises, nung minsan siyang tinawag ng Panginoon, marami siyang dahilan na Yahweh, ba't ako ang maglilitis sa mga Israel? Malitigas ang ulo niya. Ayoko, hindi ako magaling magsalita. Uutal-utal ako pag nagsasalita. Iba na lang yung piliin mo. Marami siyang dahilan, marami siyang rason para hindi siya piliin niya. Pero in short, nakita natin na siya ang namuno sa mga Israelites para ilabas sa Egypto ang mga taong manitigas ang ulo. And nakita ko natin siya kung paano po siya patuloy na nananalangin kay Lord. Pero isa sa pinaka-highlight na ibibigay ko po sa inyo, ito pong sinabi ko ni Moises dito po sa chapter 33.
Alam niyo po ba po ito nangyari? Nung panahon po na sila ay nagkasala kay Yahweh, ngayon, sabi ni Moises, nakikipag-usap siya kay Lord, kay Yahweh. Lord, yung Kanaan, okay, mayaman na lugar, lahat ng pangangailangan ay nandoon na. Kasi gagamit na lang sila, matataba ang lupa, ang mga pananim ay napakayabong ng bunga. In short, kayamanan ang nandun sa Kanaan. Pero anong sabi ko ni Moises po dito? Lord, pero kung hindi mo kami sasamahan doon, wag na lang mo. Ano ang makikita po natin? Nauunawaan po ni Moises, ito pong tunay mo na success po sa buhay. Na Lord, kahit nandoon na lahat ng pangangailangan namin, lahat ng kayamanan ay nandoon na, lahat ng aming pangangailangan, lahat pa ng aming kung ano ang gawin namin, nandoon na. Pero kung wala ka, wag mo na lang kami galing doon. Yun ang naging sabi ko ni Moises. And kung babalikan mo natin ang babang chapter po niyan, ay doon nagmakaawa si Moises kay Yahweh para sa mga Israelites. Bakit? Ano po ang ginawa ni Moises at ng mga Israelita? Kung ibababa mo natin sa chapter 32, nung panahon, ano pong kwento po niya sa chapter 32 kung naaalala po? Sila ay umakyat si Moises ngayon sa Mount Sinai para kunin yung 10 na commandments, dalawang bato. Pero anong ginawa ng mga Israelita sa baba? Sila po ay naalala niyo na, diba? Nagbawas na ng Biblia, diba? Pero, nung panahon na si Moises ay nandun sa taas ng Sinai para makipag-usap kay Yahweh ng 40 days and 40 nights, ang kanyang mga kasamahan doon sa baba, kasama ni Aaron, ay ano pong ginawa ulit? Gumawa ng alin? Kabayo po ba ang ginawa? Ano po? Ayan, yung gintong guya, di ba? Lahat ng gold nila, lahat ng mga alasa, kinuha para. At yun ang sinamba nila. Ngayon, galit na galit si Yahweh. Diba? Ay, matitigas talaga itong mga ulo ng mga tao ko. Ginawa ko na ng himala, ginawa ko na ng mabuti, lahat na ginawa ko para sa kanila, pero tumalikod pa rin. Diba? Minsan, gano'n din tayo eh. Lahat na ginawa sa atin, pero minsan, kinakalimutan pa rin natin kung anong kabutihan ginawa sa atin ni Lord. Ngayon, makaawa ulit si Moises. Anong sabi niya? Basahin po natin kung ano po ang kanya pong naging ibang marugdog na pakikipag-usap kay Yahweh. Pakibasa mo natin. Makaawa si Moises. Wala pa, pwede ko tapos. Ayan. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag ninyong lilipunin ang mga taong ilabas niyo sa Ehipto sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Verse 12, kapag nilipon niyo sila, sasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipunin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Kasi nga, balak niya, matitigas ng ulo, wala talagang kwenta ng mga tao to. Anuhin ko na lang, sulbugin ko na ito lahat. Pero dahil marunong pakikiawa ni Moises para sa mga Israelita, tingnan po natin, sumunod. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila pararamihin tulad ng bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lubay ng pinangako ninyo. Hindi nga tinuloy ni Yahweh ang balak sa paglibol sa mga Israelita dahil sa pagpipray ni Moises sa kay Yahweh. Sa pagmamakaawa ni Moises kay Yahweh. Ito ang nagawa ng kanyang pananalangin. And ito pa, isang tao sa Biblia. Sino po ito? Yan po si Job. Pero bago natin yan pagpatuloy, alam po natin sa kung paano ang kwento po nitong mga Israelites sa pamamagitan ni Moises. Siya po ang pumagitna sa para sa mga Israelita. Which is ganoon din po ang ginagawa sa atin po ng Panginoon. And ngayon, ito si Job. Kung kilala po ninyo, kung babasahin niyo po ang aklat po ng Job, yan naman po ay merong 42 chapter. So napakaganda ng kwento, basahin niyo po. Siya po ay righteous na tao. Si Yahweh na po mismo ang nag-describe kung anong klaseng tao siya. Mayaman. Kung sasabihin natin, lahat ng bagay nasa kanya na. Wala nang mahihiling pang iba. Mayaman sa material na bagay,
mayaman din sa spiritual na buhay. Itong si Job. Pero dumating ang point na pinahintulutan ni Yahweh si Satanas na kunin ang lahat ng kayamanan niya, lahat ng ari-arian niya, lahat sa kanya. Alam niyo po ba kung ano lang ang natira kay Job? Hininga niya lang ang natira. Kasi lahat, asawa, anak, ari-arian, kayamanan, lupain, lahat na, uwinalas, pati kanyang ulo hanggang paa, yan ay nagdanaknak ng nana at mga sugat. Hininga na lang ang natira sa kanya. Pati mga kaibigan niya, habang ganyan ang pinagdadaanan niya, imbes na i-encourage, dinidiscourage pa siya. So, pero alam niyo po ba kung ano po ang kanyang ginagawa? Sa kabila ng wala na siyang makampe, doon na lang po siya sa basurahan na nakatira, nilalangaw na, butot balat na lang, kasi hindi na nakakagalaw. Pero ang kanya, hindi po nawala sa kanya yung patuloy na pakikipag-usap po kay Yahweh. Oo, nagtanong siya kung bakit nangyari sa kanya yung ganong bagay kahit na mabait siya, kahit na righteous naman siya. Pero ang kagandahan po, kung pupuntahan na po natin ng chapter 42, sa kanyang pagpapatuloy pag-pray, hindi niya sinisi si Lord. Lord, bakit ito ang nangyayari sa akin? Sabi nga minsan ng kanyang asawa, sumpahin mo na yung Diyos mo, wala pa lang point ng Diyos mo eh. Lahat na, wala sa'yo, tapos ngayon, sasamba-samba ka pa dyan. Pero hindi niya sinisi si Lord. Kahit na nawala ang lahat ng kayamanan niya. And sa madaling salita, sa wakas po ng kanyang kwento, lahat po ng kanyang ari-arian ay bumalik. Hindi lang bumalik, kundi ano po ang nangyari? Naging double pa po. At siya ang naging mayaman sa lupain po nila. And yung kanyang mga kaibigan, alam niyo po ba, ang kanyang mga kaibigan, sabi Lord, yung mga kaibigan mo, walang kwenta, patayin ko yan. Sabi ni Lord sa kanyang mga kaibigan. Pero alam niyo po ba ang ginawa ni Job? Sabi nung, sige Lord, patayin mo kasi nung pinagdadaanan ako, dinidiscourage ako eh. Hindi po ganun ang kanyang sinabi. Pinag-pray niya ang kanyang mga kaibigan. Sabi diyan, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. So in short, ang kanya rin mga kaibigan na gustong patayin na ni Lord, mga bulang pa rin mga kaibigan mo eh. Kasi nilalahat din lang si Lord. Sa madaling salita, dahil sa pananalangin ni Job, hindi siya sumuko, kahit anong sitwasyon sa kanyang buhay, panalo siya. And, minsan pa ito. Kilala niyo po yan? Siya po ay si Hanan, kung saan hindi po siya nanganganak. Wala po siyang, hindi po siya nabubuntis. In short, siya ay bao. And, syempre, sa panahon po nila, sa kultura po nila, pag ikaw ay walang anak, kahiya-hiya kang babae. Kaya nga pinagtatawanan siya ni Pinine. Kasi, wala anak. Pinagtatawanan siya ni Penina. Kaya, anong pong ginawa niya? Nag-pray po siya, pumunta po siya sa temple na kung saan ay nandoon si Eli. And si Eli nga mo ay napagkawalan siyang lasing sa kanyang pong pagka-desperate sa pananalangin. No Lord, ito tingnan po natin ang kanyang pong naging dalangin. Basahin po natin. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod, inyong pong kahahabugan, kung hindi ninyo ang pabayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. So, sa madaling salita, sa kanyang pananalangin na parang napaka-imposible sa kanyang buhay na magkaanak pa siya, nagkaanak po siya. At ito po ang napakaganda na wag po natin kalimutan. Nung panahon na siya, Lord, ay nagpipray na nga po siya. Pero nung matupad ang kanyang panalangin, hindi niya kinalimutan ang pangako niya kay Lord. Binigay niya ang kanyang anak na si Samuel doon sa kay Eli, doon po sa temple. Minsan, yan ang nakakalungkot sa atin. Nung panahon na parang kailangan natin, pag nagpipray tayo, ay nagbabanggit tayo ng mga panalangin kay Lord, ng mga pangako, Lord. Lord, pag binigay mo ito, ito ang gagawin ko, Lord. Pag binigay mo ito, ito na ang lahat na sinabi mo para, pero ng panahon na binigay na ni Lord, agoy, kinalimutan mga sinabi mo nung kaya nagpipray pa lang. Di ba? Pero siya, hindi niya po kinalimutan, binigay niya po ang kanyang anak. No, kahit yan yung pinagpipray niya, tapos ibibigay niya pa kay Lord, parang sa atin, parang wala parang kwenta, di ba? Pero napakagandang lesson po sa kanya pong naging buhay. At ito
ito sa isa sa napakagandang istorya ko sa Bible. Kilala niyo po ba yan? Alam niyo po ang kwento niyan? Hindi po. Okay, yan si Hezekiah na kung saan, ano po ang pinanalangin niya? Sabi niya, ang pinanalangin niya para ma-save yung Israel, yung Jerusalem, sa pagluso ng bansang Assyria. Ang Assyria, ang bansang Assyria ay malakas, marami, magagaling ang kawal. Ngayon ay pinagplanuhan na wasakin sila. Alam niyo po ba kung anong ginawa niya? Naghubad siya ng damit, pinunit ng kanyang damit, at ng abo sa ulo, at nagdamit ng sako. Nag-pray kay Lord. At alam niyo po ba kung anong nangyari? Nung gabi iyon, anong nangyari? Ang mga anghel ni Yahweh ang siyang pumunta doon sa lugar ng Assyria at pinagpapatay ang mga Assyrian soldier po doon. At alam niyo kung ilan yung namatay? 185,000 na Assyrian soldier po ang namatay. Hindi po sila nakipaglaban. Ang anghel ni Yahweh ang nakipaglaban. At nung panahon po na ito po ang kanilang naging prayer sa mga kasamahan po niya, basahin po natin. Ikaw ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Kasi si Haring Sennacherib, siya ay isang malakas din na hari, kaya nga pinapalusog niya, tara, lusugin natin mga Israel, wasakin natin parang alikabok. Pero, nung gabi iyon na 185 ang namatay sa kanyang mga kawal, tumakas si Haring Sennacherib. Saan siya pumunta? Pumunta siya sa lugar ng Nineveh. At nag-pray siya doon sa kanyang Diyos, sa Diyos-Diyosa na meron siya. At alam niyo po kung anong nangyari sa kanya? Alam niyo po kung anong nangyari sa kanya? Pinatay po siya ng kanyang dalawang anak. Sinaksak sa likod. Patay! Habang siya nagpipray doon sa loob ng temple, doon sa kanyang mga Diyos-Diyosa, sinaksak siya ng dalawang anak niya. Patay! Hindi sila nagpaglaban, di ba? Dahil sa pananalangin ni, anong pangalan niyo dito? Hezekiah. Ganda lang po ito. Hindi ko gawa-gawa, Basahin yung chapter 19. Basahin, napakaganda ng kwento po dyan. And sa pamamagitan ng pananalangin, in short, hindi po nawasak ang Jerusalem. At ayan, kilala niyo yan. Sino po yan? Ayan, si Jairo. Si Jairo po yan, si Jairos. At alam po natin na meron siyang anak na nakahimlay na. Diba? Patay na. Kaya nga po, ang mga tao umiiyak doon. Anong tinawag niya kay Jesus? Nung si Jesus ay nandoon sa napakaraming tao, siya rin ay nakipagsiksikan kahit pandak siya. Huwag yung tingnan yung katabi niyo. Pandak po siya, pero nakipagsiksikan siya doon. Lord, Jesus, anak ng buhay ng Diyos. Puntahan mo naman yung anak ko. Patayin po ang anak ko, wala na pong hininga. Sabi niya gano'n kay Jesus. Hawakan niyo po siya para gumaling. Ngayon, si Jesus, dahil mabait naman si Jesus, kaya pinakilala, sumama siya doon. At alam niyo po pala, ito po ang sandwiching passage sa Biblia. Dahil kasama dito ang kwento ng babaeng 12 years na tinurugo. Naalala niyo po ba? So ito po yung kasama mo doon. So nag-pray na mga si Jairos sa kanya pong kay Panginoong Jesus. Lord, hawakan mo yung mo kasi patay mo. Pagdating na lang sa bahay ni Jairos, ano po ang nangyari sa mga tao? Nag-iiyakan na, nag-aagul-gulan na kasi kapatay na eh. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Natutulog lang yan. Hindi pinagtawa na siya ngayon ng mga tao kasi nga patay na eh. Alam ng mga tao, patay na, hindi na humihinga. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, yan ay natutulog lamang. At ano po ang kanyang sinabi po doon sa bata? Kung naaalala niyo po ang kanyang sinabi, sige ho, buksan po natin sa Mark 5. Kung may mga Biblia po kayo. Mark 5, ang kanya pong naging sabi sa bata ay talitahakuum. Ba? Kung paano man pinagtatawanan siya ng mga tao, sinabi sa natutulog lang yan. Sabi niya, talitahakuum. Nang ibig sabihin ay hindi bumangon ka. Anong nangyari sa bata?
bumangon, di ba? Nabuhay. Dahil rin niya sa pananalangin ng kanyang papa, sa pagmamakaawa ng kanyang papa para sa kanyang anak. Gumaling. Pamamagitan ng pananalangin. At ito pa, sa tulad lang sabi sa inyo, maraming mga tao sa Biblia. Sana malaman nyo rin sa paano sila nagpipray. O ito ang sabi niya, nagmakaawa, nag-aagaw buhay po ang aming anak, nilagay ka, mahawa po kayo. Sumama sa akin, ipatungin niyo sa kanya ang iyong kamay, upang gumaling siya at mabuhay. Sa madaling salita, ano po ang nangyari? Nabuhay po ang kanyang anak. At ito, balik tayo sa Old Testament. Maalala niyo po si Daniel? Ano po ang kaganapan mo dito, no? Pinag-pray ko ni Daniel. Basahin po natin kung anong pinag-pray ni Daniel, no? For God to reveal a dream and its interpretation. Ano po bang meron po dito? Chapter 2. Si Hari Nebukadnezar, na naginip po siya ng masamang panaginip. Si Hari Nebukadnezar, yung hari po that time. Ngayon, dahil masama ang kanyang naging panaginip, nabagabag po siya. Nag-aalala po siya, at ngayon hindi makatulog. Pinatawag niya ni Hari Nebukadnezar, mga matatalinong tao. Lahat na matatalinong tao, tinawag niya. Mga salamengkero, mga tagahula, mga mangkukulam, tinawag niya na lahat. Punong bahay ni Nebukadnezar, nandun na kayo, nakita ko. Ngayon, inisa-isa na ni Hari Nebukadnezar. Sige, interpret nyo nga yung panaginip ko kasi di ako makatulog. Nag-aalala ko sa masamang panaginip na aking napanaginipan. So, inisa-isa niya ang lahat ng mga matatalinong tao, lahat ng mga manggagawad, mga mangkukulam, lahat na para ma-interpret ang kanyang panaginip ni Hari Nebukadnezar, hindi ni Daniel. Sa madaling salita, sabi ng mga tao, ay kahit sinong tao, walang kakayahan na ma-interpret yung mahirap i-interpret yung panaginip mo. Ngayon, nagalit si Hari Nebukadnezar. Kala ko matatalino mo, mga bubo pala kayo eh. Sige, patayin niyo lahat yan, yung mga tao yan. Pinapatay niya doon sa kanyang kawal. Nabalitaan niya ni Daniel. Kasi pinapapatay niya kasama si Daniel, pati ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, kinausap niya yung pinakapinuno ng tanod. Itong pinagutusan ni Nebukadnezar, napatay mo na lahat yan, wala pala kwentang mga tao yan. Di kayang i-interpret yung yung panaginip ko. Di ako makatulog, wala akong magawa, sa kakaisip ito na depress si Hari Nebukadnezar eh. Ngayon, pinakusap ni Daniel si Hari Nebukadnezar. Bakit ganyan po kabigat yung parusang iyagaw po niyo sa mga tao? Ano po bang problema po ninyo? Sinabi niya na gusto niyang i-interpret yung kanyang panaginip, masamang panaginip, pero hindi kinaya ng mga matatalinong tao, napakaraming matatalinong tao. Sabi ngayon Daniel, sige po, hayaan po ninyo, bigyan niyo kami ng kunting panahon, kunting pagkakataon. Ako ang mag-i-interpret sa panaginip mo. So, umuwi si Daniel. Basahin po natin ito. Matapos, mayagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael, Azarias ang pangyayari. Hiniling niya sama-sama sila manalangin sa Diyos, kalagitnaan tungkol sa hiwaga. Iyon upang hindi sila patayin kasama ng matatalinong tagapayo sa Babylonia. So that time, binaba ni Yahweh yung panaginip. Pinaunawa kay Daniel yung panaginip ni Hari Nebukadnezar. Ang kanyang panaginip ay patungkol doon sa gold na estatwa. At kung mabasa niyo yung gold mula ulo, katawan, paa, ay may kanya-kanyang ibig sabihin. Sa madaling salita, pagtapos na mag-pray, bumalik ngayon si Daniel. Pumunta siya doon sa pinakataas na tanod. Sinamahan siya doon kay Hari Nebukadnezar. Sa madaling salita, in-interpret niya ang panaginip ni Hari Nebukadnezar at binigyan niya pa ng kahulugan. At ano po ang ginawa ni Hari Nebukadnezar sa kanya? Lumuhod po si Hari Nebukadnezar sa kanya. Yung pagyuko ay talagang ang kanyang mukha ay nakalapat sa lupa. At hinirang ngayon si Daniel sa mataas sa katungkulan doon sa kaharian. Dahil ulit sa pananalangin po ni Daniel.
At ito pa, bibigyan ko kayo marami pa to. Sana nasusundan nyo ang kwento po nila. Si Nehemiah, alam po ninyo na si Nehemiah, siya po ay cupbearer. Siya po ang tagabigay ng tagisya puno doon sa ibang lugar, kumari. Nabalitaan niya na ang wall ng Jerusalem ay bulok-bulok na, nasunog. Nagkaroon siya ngayon ng burden sa kung paano maayos muli yung wall ng Jerusalem. So chapter 3 ng Nehemiah, siya ay nag-prayer and fasting patungkol sa paggawa ng paggawa ng building. So pasimula ng paggawa, nagpipray, at nakita ko na napakaraming tao ang sa kanila. Ay, hindi na kaya. Naninira sa kanila habang ginagawa nila yung wall. Pero patuloy nagpipray si Nehemiah. So madaling salita, naayos po ba yung wall? Hindi. Naayos po yung wall. So pamamagitan niya ng pangunguna sa pananalangin po niya. At ngayon, kilala niyo po ba ito? Sinong kalbo na yan? Yan po ay si Elisha. Ignota, iba po si Elisha, iba po si Elijah. Sino si Elisha? Si Elisha ay lagi niyang kasama si Elijah. Sana nabasa niyo sa Bible, no? Sorry kung pero ngayon, matututunan niyo na. Lagi niyang kasama, siya na ang nagsabi mismo sa kanyang sarili kay Yahweh, Yahweh, nanunumpa ako sa pangalan mo, kahit kung saan pumunta, anong gawin ni Elijah, hindi ako hihiwalay sa kanya. Ngayon, nung panahon na, gawin ko lang kayo para maunawaan ninyo. Nung panahon na si Elijah, sa mga propeta ko sila, makapangyarihang propeta ko si Elijah, yung sinasamahan ni Elisha. So, kukunin na ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo si Elijah. Sabi ngayon ni Elijah, Elisha, paano yan? Tinatawag ako ni Yahweh. Alam kukunin ako ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Pinapapunta ko ni Yahweh sa Bethel. Ay! Sasama ko kung saan ka pupunta. Sasama ko. Saksi si Yahweh na sinabi ko saan ka pumunta. Anong gagawin mo? Sasama ko. In short, sinama siya ni Elijah sa Bethel. So nung pumunta sila doon, pagdating, napakaraming tao ang lumapit. Sinabihan si Elisha, uy, di mo ba alam na kukunin niya si Elijah na ang iyong Panginoon ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo? Sabi ni Elijah, hoy, huwag kayo maingay, alam ko. Sabi niya gano'n. Sumunod na lugar. Nagpaalam din si Elijah. Elisha, paano yan? Tinatawag ng Yahweh. Kukunin ako sa pamamagitan ng ipo-ipo. Tinatawag ako na pumunta daw ako sa lugar ng Jericho. Ay, saksi si Yahweh! Saan ka man magpunta? Gagawin mo. Sasama ako sa'yo. Sa madaling salita, sinama ulit ni Elijah si Elisha. Okay, pagdating ulit doon, maraming tao, mga propeta ang lumapit sa kanila. Hoy, di mo ba alam, Elisha, na ang Panginoon mong si Elijah ay kukunin na ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo? Anong sagot ni Elisha? Alam ko. Manahimik kayo. Basahin ko. Yun ba sabi niya? Ay, pangatlo. Sabi ni Elijah kay Elisha. Si Eliseo. Ito siya. Sa Tagalog. Elisha, tinatawag ako ni Yahweh. Tinatawag ako ni Yahweh. Sa pamamagitan ng pagpaalan niya, ano ang dapat kong gawin? Ano ang kahilingan mo bago kita iiwan? Sabi nga ni Elisha, ang kapangyarihan mo, ang nais ko, huwag mo kayo iiwan, bigay mo sa akin. Ngayon, paano yan? Pinapapunta ko ni Yahweh sa Jordan. Ay! Saksi si Yahweh! Na kahit saan ka man pumunta, nung gagawin mo, sasama ko sa'yo, hindi ako hiwalay sa'yo. In short, kasama niya ulit, habang sila'y naglalakad, pumunta na sa, ayun na, nasa pangpangan ng Ilog Jordan. Tatawid na sila. Malalim, malawak yung Ilog Jordan. Ano bang ginawa ni Elijah? Binubad ang kanyang damit. Pinalo doon sa tubig. Nahiwa yung Ilog Jordan. Tumawid sila. Hindi ko gagawa yan. Basahin sa Bible ninyo. So, hinubad niya, pinalo niya yung tubig, nahiwa yung tubig. So, naglakad sila doon, tumawid sila.
Nung habang sila'y naglalakad, ay merong sa gitna ng daan ay doon na naglalagablag ng apoy, ng karwahan ng apoy, at kinain si Elijah. Inakyat siya sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Anong nangyari kay Elijah? Nasadboy siya, guys. Nasad siya, nalungkot siya. Wala na si Elijah. Nalungkot siya, guys. Sabi ng mga tao, ano gusto bang ipahanap natin si yung Panginoon mo? Meron kami magagaling na tao dito. Pahanap natin. So 30 days sila naghanap, hindi na nakita si Elijah. Sabi niya, sige, huwag na. Pero naiwan ni Elijah ang kanya pong balabal. Hindi, nalungkot siya. Wala siyang magawa. Wala na eh. Babalik na siya si Jordan. Iwalang tuloy si Jordan ulit. Malalim, malawak yung tubig. Ano ba ang kanyang ginawa? Yung balabal ni Elijah, hinampas na rin. Pak! Hiwa ulit. So, siya? Nakalabas. At ito na, itong kwento, wala pa to. Introduction pa lang yun. Yung panahon na lulusubin ulit sila ng isa sa malakas na bansa, yung kung kanina Assyria, ngayon ay Syria ang bansa, Syria. Malakas ulit ito. Pinagplanuhan ng hari ng Syria na, lusubin natin ang Jerusalem, dito kayo dumaan. Pero alam niyo po ba, alam ni Elijah, may lulusot sa inyo, sabi po sa pinuno ng Israel, ng mga Israelita. Bantayan yung sa lugar na to kasi papasok yan ng mga kalaban. So, sa madaling salita, hindi nakapasok yung mga kalaban kasi binantayan na. Sabi, plano na ulit yung Syria. Dito natin, kasi walang bantay dito sa site na to. So, sinabi ulit ni Elijah doon sa pinuno ng Israel, bantayan dito sa site kasi dyan sila dadaan, dyan sila lumusod. Sa madaling salita, hindi ulit nakapasok kasi nabantayan na. Ulitin mo sa site na to, bantayan nyo. Nagalit yung hari. Nagalit ngayon ang hari. Hoy, sino mga kawal ang nagsusumbong dito doon sa mga Israel? Bakit alam nila ang mga kilos natin? Bakit alam nila mga plano natin? Sabi ng kawal, wala po. Meron po silang Elijah doon na sinasabi sa kung ano mga plano natin. Ngayon, nagalit yung hari ng Syria. Nagalit. Hanapin niyo si Elisha na yan. Pugutan ko ng ulo yan, mapatayin ko yan. Nagalit yung hari. Pinuntahan, hinanap yung lugar ni Elisha at ito ang nangyayari. Nung umaga, nag-inom sila ng kape, kasama ng kanyang alagad. Nakita ng kanyang alagad, "Uy, Elisha, gising na. May napakaraming tao sa palibot ng bundok, nakakabayo. Para pupunta dito." Anong sagot niya doon sa kanya pong alagad? "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila." Nag-pray ngayon si Elijah, verse 17. Nag-pray siya, "Yahweh, buksan mo sana ang mata nitong alipid ko." Nakita niya ngayon ng maraming tao doon sa bundok. Nalulusubin sila, tapos ngayon ang pray niya, buksan pala yung third eye. Third eye, pinabuksan ni Elisha yung third eye ng kanyang alipid. Ngayon, sa madaling sabi, nabuksan, nakita ng itong katulong ng alalay ni Elisha, nakita, verse 18, nakita niya ngayon, napakaraming anghel doon sa bundok, nagkawal ng anghel, nakapalibot doon sa bundok. Kaya, next, nag-pray ulit siya. "Yahweh, itong mga kalaban, hintulutan mo na magulang sila." Nilapitan ngayon ng mga Syrian soldier si Elijah. Hindi na nakilala si Elijah po yun. So, sinabi ni Elijah, "Tara, pinasunod, tuturo ko sa inyo kung nasaan si Elijah." Si Elisha to eh. Tuturo ko nasaan siya. Pero siya yun. So, pinasunod niyo doon sa lugar po ng mga Israelita. Nung pagdating doon sa lugar ng mga Israelita, kasama ng napakaraming hukbo ng Syria ay Yahweh, nagparit siya, "Yahweh, buksan mo ang mata ng mga tao ito." Nabuksan na ang mga mata at nagulat sila, nandun sila sa kampuhan ng mga Israelita. Sabi ngayon ng hari ng pinuno doon sa
Israel, ano, patayin ba namin ito, Elisha? Sabi, huwag niyong patayin, pakainin niyo sila ng marami. Paghandaan niyo sila. So, hinandaan, at pagkatapos, pinatay po ba nila? Hindi. Hindi po, pinauwi nila sa Syria. At simula nun, hindi na sila pinakaalaman. Dahil ulit nun sa pananalangin po itong taong ito. Makita ko natin kung ano po ang kapangyarihan pagdating po sa pananalangin. At ito, pasukin mo natin itong si Elijah. Yung nawala kanina. Itong kwento na kay Elisha, doon po yun sa pangalawang hari. Ito ay sa first king. So, makapangyarihan po nito. Siya po ang tao na kayang sabihin, ay buwan, tumigil ka, araw, umaraw ka, umulan ka. At ngayon, dumating doon sa time na meron silang paligsahan. O maraming Diyos-Diyos na nakalatag. O kung sino ang tunay na Diyos, ito sa paghahandog, dapat masunog itong handog dito sa pamamagitan ng iyong pananalangin. So, madalang sila nagpag-contis doon sa mga Diyos-Diyosan naghahandog din. Ngayon, ano po ang kanyang sinabi? Basahin po natin. Nang ikatatlo ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, patunayan po ninyo. Nasa sabi diyan, ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod na ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang iyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lamang ang Diyos. Diyan? At nais na silang magbalik loob. Sa madaling salita, bumaba yung apoy, nasunog ngayon yung handog. So, ibig sabihin, ang totoong Diyos na meron ay itong si Elijah. Sa pamamagitan nito kanyang pananalangin, nagawa ganung bagay na napakahirap. At ito, si David, di ba siya yung nakatalo doon kay Goliath. Pero alam mo natin na hindi po niya natalo ang Goliath po ngayon dahil sa sarili niyo pong lakas. Hindi po natalo kasi magaling po siya. Hindi nga siya magaling eh. Natalo po niya yon dahil meron po siyang Diyos. At yun po ang kanyang naging panalangin sa Diyos. O kung babalikan po ninyo ang mga awit, chapter 5, verse 2, ganito po ang kanyang ginagawa. Hari, ang Diyos, at hari, karaingan ko'y pakinggan sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. So minsan pa, sa magandang kanyang naging panalangin, ito rin ho. Pakinggan mo, Yahweh, ang sigaw ng katarungan, dinggin mo ako sa aking kahilingan, dalahin ko sana iyong pakinggan sapagkat labi ko na may hindi nanlilinlang. Sa madaling salita, hindi niya po natalo si Goliath dahil magaling po siya magpagigma. Natalo niya po yan sa pamamagitan ng kanyang pakikiligma sa pananalangin. Amen? Yun po ang kanyang ginawa. And sumunod ang kanyang pong anak. Nung sumunod ng maghahari ng mga Israel ay kanyang anak na si Solomon, nag-pray si Solomon kay Yahweh para sa karunungan sa kung paano niya pamunuan itong mga Israel na matitigas ang ulo, hindi kumikilala sa tunay ng Diyos, mga ligawin ng mga Israelita, kung sino ang malakas na bansa, ayun yung hinahanap nila, kung ano-ano man. Pero prayer niya, Lord, ako ngayon na maglilid sa mga Israelita ito, bigyan mo ko ng karunungan sa kung paano ko ito i-lead. Ito pa ang kanyang naging dalangin. Balikan mo natin ang unang hari, 3:9. Basahin po niyo ang kanyang naging dalangin. Bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayan ito? At kung babasahin yung Kawikaan chapter 2 verse 6, si Yahweh ang kakaloob ng karunungan. Yan po ang sabi ko doon. In short, ang salita, binigay ni Yahweh ang karunungan at pinamunuan niya ang Israelita. At hindi lang mga Israelita, alam niyo po ba guys, kung ilang naging babae niya? 10, 20, 30, 1,000 po ang kanyang naging babae. Si Solomon. Huwag ganun siya katalino. Parang kaya manage yung time management, di ba? Meron siyang 300 na asawa, meron siyang kabit na 700. Bagay, di ba? Pwede pala eh. Parang hindi ka pang mag-manage, guys. Diba?
ganun ang wisdom na meron po siya. At napakaraming pang kwento sa Bible na kung paano pinakita ang wisdom niya pagdating sa galing sa kanyang pananalangin. And ito ho, ang pananalangin din po ng ng church kay kanino ho? Sino pong pinag-pray nila? Kasi alam po natin ang taong ito ay paulit-ulit nakukulong, pinakulong siya pinakulong sila sa pag-uusig ng kanilang pagbabahagi ng magandang balita. So pinakulong siya, pinatawag siya ni Haring Herodes. Kulong niyan. Kasi ni Haring Herodes na i-preach ka ng gospel. Babalita ka ng kung ano-ano. Pinakulong siya, paulit-ulit siyang pinapakulong, pinaparusahan, nung nasa kulungan siya, natulog po siya. Nung natulog siya, may anghel na lumapit sa kanya. At ano ang nangyari? Tingnan muna natin kung ano ang panalangin ng church para sa kanya. Kaya nandili na kabilang ko si Pedro, subalit ang iglesia ay namatahimik na nananalangin sa Diyos para sa kanya. So sa gabi iyan, nung panahon na nanalangin sila, bumaba ang anghel kung habang natutulog itong si Pedro sa kulungan at nakatali ang kamay at mga paa, natanggal at nakalabas siya sa madaling salita kasama ang anghel. Pinalabas siya doon sa kulungan at hindi naramdaman yun ng mga bantay. Dahil ulit sa pananalangin ng church yung para sa kanila. Ito malapit na. Si Pablo, alam din po natin ang kanyang pong naging buhay. O pagdating po sa pananalangin ay malakas din niya manalangin si Apostol Pablo. At isa niyang pinag-pray ang lugar ng Ephesians. Walang iba kundi ang naging panalangin niya na, Lord, itong mga Ephesians na to ay mas lumalim sa iyo, mas maging maganda ang mga spiritual na buhay, pagkilala sa iyo, ang relasyon sa inyo. So, yan ang kanya naging panalangin dito po sa iglesia ito. And lastly, malapit na tayo guys, si Jesus. Tinuruan niya. Alam natin yan kung paano si Jesus ang nananalangin simula ng kanyang pag-ministry, habang nag-ministry, pagtapos ng ministry, hanggang sa mamatay, nag-pray pa rin. At tinuro niya ang kanyang dapat manalangin ng mga alagad. At ito napakaganda. Hindi niya lang tinuruan ang kanyang mga alagad na mag-pray. Tayo, hindi niya lang tinuturuan mag-pray, pinag-pray niya tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Na nasa kanang kamay ng Diyos itong si Jesus. He intercede us, no? He is interceding for us. Yan po ang sabi sa Scripture. Napakaganda. Kahit hindi ka nag-pray, napakasarap sa pakiramdam na may nag-pray sa'yo. Walang iba kundi si Jesus na nag-pray sa'yo. So, ngayon, kung habang tayo nag-pray, at habang itong mga tao ito ay binanggit natin, ano po ang naging asusi ng buhay ng panahon na hindi na po nila kaya, ng mga sitwasyon na parang walang-wala na, yung sitwasyon na parang zero balance na. Ano po ang ginawa nila? Ano po ang naging common denominator mo nitong mga taong ito sa listahan po natin? Walang iba kundi ang pananalangin. Diba? Lahat yun ng mga kaganapan sa mga binasa po natin na kahit parang nakaya pa pala yun. Pero dahil sa kanilang mga panalangin ay ganda po yung nalagpasan at napagtagumpayan. Kaya kung gusto mo magtagumpay sa buhay, unahin mo ang panalangin. Kasi yung sabi ni Lord, kung unahin mo siya, hindi ka niya ihuli. Amen? Amen. At ngayon, sa ating nais niyo pang mag-notes, point number 2 natin, sa panahon na tayo ay nagpipray, pinapakita lang natin, i-declare lang natin ang pagdipindi sa Kanya. Amen? Sige, basahin nga po natin ang sa ating point number 2. Declaration of dependence upon God. So, sinasabi mo lang sa sarili mo, Lord, hindi ko to kaya, pero kaya mo. Amen? Lord, yung sitwasyon ko, wala akong magagawa, pero may magagawa ka. Lord, mahirap to sa akin, pero sa'yo hindi, walang mahirap sa'yo. At ito ang napakanda po natin, pag tayo nagpipray, huwag po natin kakalimutan when we pray, we need to think more about God. Sabi dyan, than about ourselves when we are praying. Sa pag ikay nananalangin, sana mas mabanggit mo na, Lord, ang gusto mo, ang masunod, hindi ang gusto mo. Yung kalooban mo, Lord,
susunod, hindi ang kalooban ko. At bakit ba ngayon pray? Sabi nga ko dito sa next slide natin, we should pray because not because God needs you. But, sige, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go! We should pray, not because God needs you, but because you need Him. Mag-pray kung hindi, walang mawawala kay Lord. Pero pag hindi ka nag-pray, malaki ang mawawala sa iyo. Amen? Hindi kailangan na Lord kung panalangin mo, ikaw ang nangangailangan. Amen? Kaya, sana, hindi lang natin yan nababasa sa ngayon. And tuwing tayo na nagpipray, minsan ay sinabi po ni C.S. Lewis, we must lay before Him what is in us, not what ought to be in us. Ano bang ibig sabihin? Hindi ko naintindihan. Sa madaling salita, pag tayo ay nagpipray, tayo lumalapit kay Lord, huwag ka nang maging pakitang tao pa. Huwag mo nang sabihin yung mga bagay na maganda lang sa'yo. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Maging totoo ka lang kay Lord sa paglapit mo sa Kanya. Lord, nahihirapan ako. Lord, di ko kaya. Lord, ikaw ang bahala nito. Lord, hindi pa ako malakas. Lord, mahinang-hina lang ako. Ganun lang gusto Lord, maging totoo ka sa paglapit sa Kanya. Sa paglapit mo, kung meron kang ganun, sabi sa baba, kailangan nating magtiwala kay Lord. Sapagkat sana alam po natin na mas alam ni Lord ang pangangailangan natin. Amen? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na alam ni Lord ang mga pangangailangan po natin? At hindi lang po tinutulukan po doon ni Lord na alam niya lang. Binibigay niyo po yun. Amen? Wala naman po atang mabait po na ama na hindi bibigyan ng kanyang anak sa gitna ng pangangailangan ng kanyang anak. Lahat po siguro ng mga magulang ng ating pong mga katatayan ay ang hangad sa atin ay mas mapabuti ang ating mga buhay. Amen? Kaya nga ho, ito ho, napakagandang paalala din po sa atin ngayong umaga. Basahin po natin lahat. We do not pray to tell God what He does not know, nor remind Him of things that He has forgotten. He already cares for the things we pray about. Lahat alam po ni Lord. Kaya nga sabi mo sa akin, kahit po hindi pa natin naiisip, alam niya na, hindi pa binabagit ng ating mga labi, alam niya na ang pangangailangan mo na meron po tayo. Yan po ang kanyang sinabi, kaya nga po ngayong umaga ito, mga kabataan, gusto ko ho na itatak niyo sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, sa inyong pong buhay, na our Father in Heaven already cares sa kung ano man ang dinadalay ng ating pong mga labi, ng ating mga puso, ng ating pong mga iniisip sa buhay. Amen? Basahin niyo muna dito lang sa baba. Our Father in Heaven already cares more than we can know. Kasi yun lang yung pangako niya sa atin, di ba? Yan lahat alam ng Panginoon bago pa natin hilingin sa Kanya. Yan po ang sabi niya doon sa Matthew 5 verse 8, ay 6 verse 8. Your Father knows about you need before you ask Him. And minsan din naging declaration mo ni David sa kanyang pong pananalangin, ang kanyang assurance na sasagutin ni Lord ang kanyang pong mga hinahin sa buhay, kanyang mga binabanggit. Ito po ang kanyang naging sabi doon sa Psalms 38 verse 9. All my longings lie open before you, Lord. My sighing is not hidden from you. Sa Tagalog po, hindi may kaibahan sa Tagalog, pero mas mauunawaan po natin sa Tagalog. O Yahweh, hangad ko'y iyong nababatid, ang mga daing ko'y iyong dinidinig. Amen? Yan ho ang pinapangako ni Yahweh sa ating umaga. At alam mo ninyo, kung babasahin ninyo po ang Psalm 139, doon po nakalatag na lahat ng sa ating buong buhay natin alam ni Lord. Lahat-lahat ay alam ni Lord po sa atin. Lahat ng pinagdadaanan mo, ngayon sinasabi ko sa inyo, hindi ko man alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon, pero alam niya ni Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? At hindi lang alam ni Lord yan, kundi ibibigay sa inyo yan ni Lord. Amen? Ngayon, bakit po ganun kalakas ang loob natin na sabihin yung ganung bagay? Kasi ito po ang sabi doon sa 1 John 5 verse 14 and 15. Sabi ko dyan sa English, this is the confidence we have in approaching God.
that if we ask anything according to His will, He, ano sabi diyan? Yan, siya ang nakakarinig sa atin. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. O sige, Tagalogin po natin para mas malilamnam at mas maunawaan, mas nakakabataw sa atin. 1, 2, 3, go! Kaya nakasunod tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y. Ayan. Verse 15. At dahil alam natin pinapakinggan niya tayo, alam din natin ibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Ang tanong, meron po ba tayong hinihiling? Diba? Kaya po ang encourage po sa atin doon po sa Hebrew. Ang encouragement po sa atin sa Hebrew 4 verse 16. Ngayon, kung ito ang mga natutunan natin, ano naman kung ito ang gagaling nila sa mga panalangin nila, hindi po sa magaling sila mag-pray, kundi mas magaling si Lord sa kung anong pinag-pray nila. Amen? Kaya, sabi ko dito, kung ganun si Lord, nakakarinig pala si Lord, pinapakinggan pala ni Lord mga hinaing natin sa buhay, mga problema natin sa buhay, mga pagsubok natin sa buhay, lahat ng sa ating buhay ay alam ni Lord. Kaya sabi diyan, huwag tayong katubiling lumapit. Saan? Sa trono ng mga baging Diyos, upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ngayon, nagsasalita ko sa inyong harapan, kung ano mga pangangailangan niyo ay hindi ko yan maibibigay. Pero ang sinisigurado ko sa inyo, si Lord ang may kayang ibigay yan sa inyo. Amen? Ano man yan? Sa sarili mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga tatay mo, sa nanay mo, kung ano man yan, si Lord ang may kakayahan niya na ibigay sa iyo. Amen? At ngayong umaga sa ating pong malapit na pagtatapos, ito lamang ang matanungan ko po sa inyo. Bakit may mga panalangin tayo na hindi sinasagot ni Lord? Kanina, ang gugulit yung mga panalangin nila. Di ba, pag sinabing bukas ang mata, nabubukas, pag binulag, nabubulang, di ba? Ang galing, parang. Pero sa atin, bakit kaya ganun? Pag nagpipray tayo, minsan hindi po dinirinig ni Lord. Bago ko namin sagutin yan, yung katanungan na bakit may mga panalangin tayo na hindi sinasagot ni Lord, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Marami tayong pinag-pray na hindi binigay ni Lord, pero mas maraming binigay si Lord na hindi natin pinag-pray. Amen? Uulitin ko, marami tayong pinag-pray na hindi binigay ni Lord, pero mas maraming binigay si Lord na hindi natin pinag-pray. Naniniwala mo ba kayo doon? Yun si Lord. At ngayon, ay sasagutin po natin, hindi pa lamang sa ating mga sariling explanation, experience itong katanungan po na ito. Mismo, sasagutin natin yan sa salita po ni Lord. Bakit may mga panalangin tayo na minsan parang hindi sinasagot ni Lord? Unang-una, dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. Ang isasagot ni Lord, wala ka namang sinasabi. Hindi ka naman dito na much. Diba? Kaya hindi ka naman mas, hindi ka naman nagpipili sa bahay mo, di ba? Ano sasabihin? Kung isasagot ni Lord, wala naman. Eh kuya, sabi mo, kahit hindi ko hinigin, alam ni Lord. Ang verse po na yun, hindi ko nangangahulugan porque alam ni Lord, hindi ka na mag-pray. Ang kahulugan po ng verse na yun, kahit hindi mo pa alam, hindi mo pa hilingin sa Lord, kahit alam niya na, ibibigyan sa'yo. Iyon ay encouragement ng assurance mo na pag ikaw ay nag-pray, sumasagot si Lord. Hindi dahil, alam na ni Lord, hindi na ako mag-pray. Hindi po ganun yun. Kaya sabihin niya sa katabi mo, hindi ganun yun. Kaya mag-pray ka na. Walang nasasagot kasi wala namang sasagutin, di ba? Wala namang pinag-pray. At pangalawa, pinag-pray ka nga, basahin itong mga pangalawa. Sabi dyan, sapagkat hindi tama ang ating ibang mga layunin natin. Bakit natin pinag-pray? Bakit di mo nga? Di ba? Ako, nag-pray ako, Lord, sana magkamotor ako. Wala naman akong lisensya, di ba? Kung ibibigay ni Lord yan. Diba? Ayaw ni Lord na ibigay kasi ayaw niya nang pahamak ako, di ba? Pag nagkamotor ako, wala akong lisensya, mahuli pa ako ng pulis dyan. Mahuli pa ako, di ba? Amen? Naunawaan niyo po ba ang point natin? Tulad ng sinabi sa inyo, wala namang ama na naghahangad na mapasama ang kanyang anak. Amen? Wala akong ganun. Lalo na si Lord. Hindi niya binibigay yan kasi baka mali ang mga layunin natin, yung motibo natin, at baka ikakasama lang natin. Ba? At last,
baka may magandang plano si Lord yan sa pinag-pray mo kaya hindi niya binibigay yan sa'yo kasi the best ang gusto niya para sa'yo. Amen? Kaya pala hindi ko sinasagot Lord kasi ayon ng gantong panalangin gusto niya yung the best para sa akin. Amen po ba dyan? At ito pa, marahil hindi natin napapansin sa ating mga sarili, hindi tayo sinasagot ni Lord kasi may mga unforgiveness pa tayo sa ating mga puso. Hindi mo pa napapatawad ang iyong ama na iniwan kayo, hindi mo pa napapatawad ang nanay mo na iniwan kayo, hindi mo pa napapatawad yung kaibigan mong inaway ka, hindi mo pa napatawad yung crush mo na hindi ka naman naging crush, di ba? Hindi mo pa napatawad ang mga taong yun, kaya siguro hindi ka pa sinasagot ni Lord. Amen? Kaya sabi nun, pag ikaw ay nagpipray, patawarin mo muna ang mga taong magkasala sa iyo upang salamat mo. Patawarin din ni Lord. Diba? Mas nauna ang muna, patawarin mo. Kung gusto mo magkaroon ka ng mga answered prayers, ialis mo yan sa puso mo yung mga hindi mo pa pinatawad yung mga tao na masakit sa'yo. Diba? Patawarin mo na. Kaya diyan, tapikin mo yung katabi mong natutulog, sabihin, uy, patawarin mo na. Diba? Yung po ba, patawarin mo natin. Kung gusto nyo lang naman magkaroon ng mga answered prayer, diba? Kaya, sa ating pong malapit po na pagtatapos sa umagang ito, salamat sa Lord. And sana ay na-encourage, na unawaan nyo kung bakit yung mga tao ito ay ganoon sila nagtagumpay sa mga buhay dahil pala ang susi ay hindi dahil magaling sila, hindi dahil matalino sila. Nakita nga nyo, mahihina sila, kaya umiyak sila kay Lord kasi mga mahihina nila lang sila. Pero doon pala nagtagumpay ang kanilang mga buhay. Ganon din po sa atin ngayong umaga, nais ko pong iiwan po sa inyo, hindi po tayo magtatagumpay po sa buhay dahil sa malakas po tayo. Hindi po tayo magtatagumpay sa buhay dahil matatalino po tayo, magagaling po tayo. Kundi sa pagpipray natin sa Diyos na may alam po ng lahat. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya sa ating po conclusion ngayong umaga, maaari po ba natin basahin ang lahat po na ito? Prayer is not merely a ritual or a request list. It is the very heartbeat of sa atin. Relationship with God. Through prayer, we communicate with the Almighty, raising our gratitude, concerns, hopes, and desires. It's a sacred space where we come before God, acknowledging His sovereignty, seeking His guidance, and aligning our will in His. Remind yourself that prayer is not limited by language or circumstances. Napakagandang paalala mo sa atin ang pananalangin. Sana hindi ka lang umabot sa daras kasi baka piliin na pagalitan ng pag-hindi mo. Huwag kung gano'n, hindi po gano'n mga kapatid. Ang pananalangin mo, hindi lang din po yan mga listahan mo na gusto mo kay Lord. Sabi diyan, yan tibok ng puso dapat natin. Sa gayon, ang ating pong pakikisama, pakikipagrelasyon kay Lord ay maging mas malalim, maging mas matibay, pamamagitan po ng ating pananalangin. Di ba kaya niyo po ba yun ang kinakausap ng Lord ng mga Lord, Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos? Hindi lang kung basta-bastang mayor yan. Hindi lang basta-bastang presidente yan. Diyos ng mga Diyos yan, Panginoon Diyos, kaya yung kausapin. Walang bayad, walang requirement. Di ba, minsan na nabanggit sa akin kung ikaw ay makikipag-appointment sa mga matataas na leader ng ating church, kailangan pang lumakad ng papers para makalapit sa kanila. Di ba, nagre-request ka pa at humihingi ka pa ng time, di ba? Ng appointment para makausap sila. Pero kay Lord, anytime, anywhere, ay pwede mo siyang kausapin, pwede kang lumapit sa Kanya. Ang sa atin lang, bakit ayaw po natin? Masasabi mo lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pagsubok mo, lahat ng kailangan mo, lahat ng pangangailangan mo, at ang pangako niya sa'yo, papakinggan ka niya, wala kang masasakit na salita na mapapakinggan sa Kanya kahit anong sabihin mo sa Kanya, wala. Kaya sana mga kapatid, sabi nga yan sa baba, hindi rin din yan nakakulong lang sa porket Tagalog ka nag-pray, sasagutin ka nun, porket English ka nag-pray, sasagutin ka nun, porket Bisaya ka nag-pray, hindi ka sasagutin nun, porket Cebuano ka nag-pray, hindi. Wala. Ang gusto ng Lord ay yung puso ng kapatid pag-usap sa Kanya. Ang mga panahon,
tamang pagkakataon. Kaya nga po, minsan nyo lang napakinggan, hindi lang dapat tayo nagpipray dahil may gusto tayong hingin kay Lord. Hindi lang dapat tayo nagpipray dahil po may sakit tayo. Hindi lang po tayo magpipray dahil may pangangailangan po tayo. May sakit po kasi ang mama ko, may sakit po kasi ang papa ko, may exam po kasi ako. Hindi po kasi kaya, nalulungkot po. Sana hindi lang po. Masaya ka man o malungkot, magpipray ka kay Lord. May pangangailangan ka man o wala, magpipray ka kay Lord. May problema man sa family niyo o wala, magpipray ka kay Lord. Dapat din po. Amen? For our last slide sa umaga po ito. Mananalangin po natin, it is a powerful na. Kuya, basahin po natin ng lahat. It's a powerful tool that fosters intimacy with God, strengthens faith, transforms lives. As we engage in prayer, let us do so with humility, persistence, and faith, knowing that our Heavenly Father responds to the cries of His children according to His perfect will and timing. Ibibigay ni Lord sa iyo kasi ang gusto ni Lord, the best para sa atin. The best para sa akin, para sa iyo, sa ating lahat, the best ang gusto ni Lord. Amen? Baka ang pinagpipray mo ay parang kutso-kutso lang pala pagdating kay Lord. Pero kay Lord, ang pinakagusto niya, the best para sa iyo. Amen? Sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kalooban, ibibigay niya ni Lord sa iyo. Maaari po ba tayong pumigit sa ating po pagkatapos ay nanalangin? And dalangin ko sa bawat isa, ano po ang napakinggan, ay hindi nyo lamang po nabasa ang passage po na ito, ang mga taong ito. Kung ano man po ang ginawa ni Lord sa kanila sa pamamagitan po ng kanyang panalangin, nung panahon na down na sila, nag-pray sila, ay tinugon ni Lord. Baka ngayon sa inyo may down na, hindi pala alam, may mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, kaya din kayong palakasin ni Lord. May mga tao dito na may hinihiling kay Lord. So sa mga binasa nating verses ay sila rin ay humiling kay Lord. Lord, ito ang gawin mo sa amin, magkaanak kami Lord, ito po ang ibigay niyo sa amin mga Israelita, iligtas niyo po. Lahat yun ay binigay Lord sa kanila kung nakita po natin. At ngayon, kung sino ang Diyos na nagbigay po nun sa kanila ay siya ang Diyos na magbibigay po sa inyo ngayong umaga. Lord, aming dakilang Ama, salamat sa mga salita mo. Ngayon ay nagpapakumbaba po kami, lumalapit po kami sa inyong banal na presensya mo. Tulad po ng aming napag-aralan o Diyos, ang mga tao aming po napag-aralan ay sila po ay humiling sa inyo at pinagkaloob po rin yung Ama. Hindi niyo po sila binigo, kundi ang hupo nila ay kinatagpo ng Panginoon. Kaya sa bawat isang nandirito, Panginoon, ano po ang mga pinagdadaanan sa buhay, kabigatan sa buhay, sa family, sa asawa, sa mga anak, sa mga magulang, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, Lord, pangamba sa kinabukasan po nila, sa mga bagay na gumugulo sa mga isipan, in the name of Jesus, Lord. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa bawat panalangin na meron po kami. Ikaw ang Diyos na nakakalam sa mga pinagdadaanan po ng mga circumstances sa buong buhay po namin, Panginoon. Kaya kami nagtitiwala sa inyo, puri na nananampalataya. Ikaw ang pagbigay ng kapanatagan sa puso ng bawat isang nandirito ngayon. Mula grade 7 hanggang college, mga young po namin, mga kananayan po namin nandito ngayon. Ano man ang mga panalangin po nila sa pangalan mo, Jesus, at sa kalooban mo, ipagkakaloob mo sa perfect timing po na meron po kayo. Salamat po, Ama. Ang inyong mga salita ay mag-i-encourage po ito, maging buhay po namin ito, Panginoon. Nasa ngayon, darating mga panahon na hindi po maganda sa aming mga buhay, maaalala namin, O Diyos, ang mga pinag-aralan po namin. At kung sino po kayo, Diyos. Ito po, ang aming pong pagsusumamo, panalangin, pagsamba, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon ng pagligtas. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat. Pagpalangin po kayo ng Lord. Tayo po dinalaw sa ating offering.
Sige po, sa ating pong pagtatapos, maaari ko bang hilingin na tumayo po ang lahat? Tayo po ay manalangin. So, sa lahat po ng inyong napakinggan ngayong umaga, kung anong nais yung maging response kay Lord, maaaring bagay na ngayon,
moment naman, mag-pray muna tayo bago ako matulosing. No? Para magkaroon kayo ng time na kung ano mang nilalaman ng inyong mga puso ngayon, masabi nyo kay Lord. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Ngayon, handa kang pakinggan ni Lord. Ngayon ay handa kang yakapin din ni Lord sa mga pinagdadaanan mo, sa mga pag-aalala mo, sa mga struggle mo sa buhay. Nandiyan si Lord. Nandito si Lord. Nakikinig sa'yo ngayon. So malakas man, mahina man, mataimtim man, si Lord ay nakikinig. Kung ikaw ay buong puso, makikipag-usap sa Kanya. Sige po, it's your moment na kausapin si Lord. Sa munting oras ng katahimikan, mangusap ko kay Lord. Let's pray. Sige po, huwag ka pumahiya, sabihin, magditin kay Lord kung anong nilalaman ng puso mo, anong mga problema mo, anong pinagdadaanan mo. Huwag kang mahiya, sabihin kay Lord yan ngayon. Diyos na nangangako po sa amin, nakakakita, nakakaalam, nakakabatid na kami buong buhay. Tuloy po kami na nagpapakumbaba po sa inyo. Lahat po ng taong nandito ngayon ay dumudulog, nangungusap, nanalangin po sa inyo, Panginoon. Ipagkaloob niyo lamang po sa kanila, ang kanila po mga hangad, Panginoon. Tulutan mo ang bawat isa ng aming mga kagustuhan ay mai-align sa kagustuhan po ninyo. Lord, kahit man kami ay hindi namin nilalakasan ang aming mga boses, Panginoon. Nakikita niyo naman ang sigaw ng aming mga puso, O Diyos. Mga sigaw ng aming mga puso pagdating sa aming mga sarili, na tulungan mo kami na mas lumalim sa pagkakaroon ng relasyon po sa inyo. Mga sigaw ng aming mga puso patungkol sa aming mga mahal sa buhay. Mga sigaw ng aming mga puso patungkol po, O Diyos, sa aming mga kinabukasan, sa aming mga pag-aaral, Panginoon, sa aming mga problema na mga pinagdadaanan, sa mga pagsubok po na meron po kami, O Diyos. Ama, tulutan niyo po naman na ang sigaw ng mga puso ay magkaroon po ng assurance, Lord, na papakinggan mo sila, tutulungan mo sila. Panginoon, ano man po ang napakinggan ng bawat isa ng masalita po ninyo, huwag niyo po namang tulutan na mawalay po ito sa amin. Kundi ito ang totoong karunungan po, O Diyos, naway hindi po mawala sa amin saan na po kami papunta, ano po ang aming gagawin, O Diyos. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang nandito ngayon. Pagpalain niyo po sa kung ano man ang mga hangarin ng mga puso ng mga isipan ay nababatid po ninyo, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpapala sa mga buhay. Ikaw ang Diyos ang patuloy na sumama sa mga buhay. Sa darating pang mga araw, sa masusunod pang mga linggo, sa masusunod pang mga buwan, sa masusunod pang mga taon, mamuna po kayo sa kanila. At huwag po nawa nilang kalimutan kung sino po kayong Diyos sa mga pinagdadaanan po nila, Panginoon, sa mga pangangailangan na meron po sila. Salamat po
pinagmamaluwalhati at pinaparangalan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi, ang kapayapaan mo, ang banal ng Espiritu, ang mapasa kanila ng Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Sa buhay ng ating tuways. Natutunan ba kayo ngayon ng mga iyo? Ayan. Amen po. Amen, diba? Ayan. So, sana ay may uwi tayo ng mensahe mula sa Diyos ngayong umaga sa ating pag-uwi. Pero bago yan, nandito po muli ako para sa ilang mga announcements. So, ngayong araw po ay ang Palm Sunday, tama? Opo. So, ibig sabihin, mag-isimula na ang alin? Bukas ang alin? Yung alam, Holy Week. Okay, so Holy Week po mag-isimula na bukas ng Lunes, tapos may holiday ngayong linggo, tama po? Opo, kailan? Kailan? Thursday tsaka Friday. Yan. March 28 tsaka 29, yan po ay Monday, Thursday at Good Friday. So, ayan ay holiday, ibig sabihin may pasok ba kayo? Wala. Gusto nyo ano may gawin tayo? Gusto nyo may gawin tayo sa Thursday tsaka sa Friday? Hindi nyo na kailangan sabihin kung gusto nyo. Dahil sa hindi, meron vote tayo. Gaganapin youth retreat sa darating na March 28. Di ba na-excite? And so, ayun po ay ang ating unang retreat for a long time din. Di ba? Sa ating mga kabataan. Ang pangalan niya po, as announced, ay pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Camp Berea. Alam niyo naman yung Berea, di ba? Alam niyo yung Berea? Ano yung Berea? Ano yun? Lugar. Saan? Saan po? Lugar saan? Sa Greece, di ba? Sa Bible. So, sa Acts chapter 17, nabagit yan. Pumunta dyan si Paul. And, ayan, dahil ang magiging tema ng ating retreat ay tungkol sa kaalaman sa salita ng Diyos. Di ba? Katulad ng mga Berean Jews na talaga nagsaliksik ng salita ng Diyos. So, ayan, ayan po ay March 28, 29, ay Thursday tsaka Friday. And sana excited kayo. Yung first day po niyan, mag-isimula mula dawn lunch ng alas 6 dahil holiday yun. Ang dawn lunch natin ay mag-start ng alas 6. At dire-diretso na yan hanggang 29. Hanggang Friday. So, saan tayo matutulog? Ha? Siyempre dito tayo matutulog. Kaya, ayan, i-announce namin sa mga susunod na araw yung mga dadalhin natin, yung mga ihahanda. Ayan, magpo-posting kami sa ating Lightbearers page sa Facebook. Yung mga hindi pa naka-follow dyan, baka naman. Ayan, so ayan po, yung other details ng ating retreat, malalaman nyo sa ngayong linggo. Okay ba? Siguro by tomorrow or ngayong gabi. Naka-office ko. Okay, so ayan po ang pinaka-abangan natin ha. Ayan, so sana ay pupunta tayong lahat. Pupunta mo ba tayong lahat na nandito? Kaya ngayon, magkapalista kayo sa akin kung kayo po ay darating sa ating retreat. Okay po ba? Okay, wala mo nang lalabas ha, mamaya. Nandun ako mamaya sa labas.